What's up? Magandang umaga po sa inyong lahat mga kaprobinsya. Pamilyar po ba sa inyo mga kaprobinsya ang coconut wine o kung tawagin sa salitang waray ay tuba? So ayan mga kaprobinsya, kung pamilyar po sa inyo yan po ang pag-uusapan natin ngayon kung paano po yan gawin at paano po i-process ang ganyang coconut wine kung tawagin mga kaprobinsya. At bago ang lahat, isang support naman po dyan mga kaprobinsya. So ayan mga kaprobinsya, kung handa na po kayo, ay simulan na natin to. Let's G! So ayan mga kaprobinsya, ang una po natin gawin ay maghanap tayo ng mga nyog na mayroon ng bunga. O di kaya ay dyan sa likod sa bahay nyo ay siguradong mayroon yan mga kaprobinsya. O di kaya yung kagaya nito na nakikita nyo na nasa picture mga kaprobinsya. So ayun na nga, ang proseso po dyan ay hindi basta-basta at hindi madali. At mas maganda po mga kaprobinsya kung mayroon kayong ganyan, yung mas mababa lang na mga nyog sa inyong bahay o sa tabing inyong lupain mga kaprobinsya. Ay mas madali po yan kasi hindi po kayo mahirapan umakyat mga kaprobinsya. So ngayon na nga po, ang una po nyong gagawin ay siyempre lilinisin nyo po yan. Tatanggalin nyo po muna mga kaprobinsya yung mga nakaharang mga kaprobinsya. So ayan po mga kaprobinsya, nakikita nyo po ba yan yung nasa larawan mga kaprobinsya? Ayan po yung aalagaan nyo hanggang lumaki mga kaprobinsya. Dahil dyan po nang gagaling ang coconut wine mga kaprobinsya o yung dagta na kung tawagin mga kaprobinsya. Antayin nyo po siyang lumaki mga kaprobinsya at wag na wag nyo po siyang puputulin mga kaprobinsya. Ayan po, kagaya po ng ganyan mga kaprobinsya. So ayan na po mga kaprobinsya. Siyempre, yung mga nakaharang dyan at yung mga dumi ay kailangan nyo pong linisin yan mga kaprobinsya para hindi po tahanan ng ahas at kung ano-ano pang mga insekto mga kaprobinsya. So ayan na nga mga kaprobinsya, ayan na po siya. Pag nasa tamang gulang na po siya mga kaprobinsya ay ganyan na po ang mangyayari. At kailangan po ay may tali po yan mga kaprobinsya. Yung pagtatali nyo po mga kaprobinsya ay dahan-dahan lang po yan. Araw-araw po i-adjust nyo yan mga kaprobinsya hanggang maging ganyan na po siya mga kaprobinsya. At yun na nga mga kaprobinsya, yan po ay masilan. Hindi nyo po pwedeng biglain yung tali niya na gawin nyo kaagad na ganyan siya mga kaprobinsya. Kasi ang mangyayari niyan, pag naputol po siya ay hindi na po siya dadagta at hindi na po siya magbibigay ng dagta mga kaprobinsya. Ayan po mga kaprobinsya, pag meron na po kayong makitang ganyan, may tumutulo na po siyang dagta mga kaprobinsya, ay ibig sabihin ay magandang sinyalis na po yan mga kaprobinsya. So ngayon po mga kaprobinsya, ang gawin nyo po ay lagyan na po siya ng sahid o kung tawagin ay pangsahod mga kaprobinsya. Kagaya po ng ganyan na nakikita nyo po sa larawan mga kaprobinsya. Pwede po nyong gawin yan mga kaprobinsya. Yan po ay gawa sa kawayan o yung kawayan mga kaprobinsya. At sa amin naman po mga kaprobinsya, sa experience ko po ay ang ginawa kong pangsahod mga kaprobinsya ay yung sa 1.5 na pinaglagyan ng Pepsi o kaya Coke o kaya kung ano pang soft drinks mga kaprobinsya. So ayan na po siya mga kaprobinsya, ganyan na po siya. At dapat po mga kaprobinsya ay lagyan nyo po ng takip yan sa ibabaw at lagyan nyo po ng tali mga kaprobinsya. Yung bang walang butas na makakapasok na insekto mga kaprobinsya. Kasi mahilig po yung mga insekto sa ganyan. Gustong gusto po nila yung ganyan uminom mga kaprobinsya. Kasi sobrang tamis po ng ganyang coconut wine mga kaprobinsya. So ayan na po siya mga kaprobinsya. So ngayon naman po ay aalagaan nyo po rin po yan mga kaprobinsya. Sa isang araw ay 2 beses nyo po silang tatapyasan mga kaprobinsya. At ang pagtapyas nyo po dyan mga kaprobinsya ay 1/2 inch lang po mga kaprobinsya. Hindi po pwedeng malaki mga kaprobinsya kasi mabilis mauubos yan mga kaprobinsya.
Ang dapat nyo lang po gawin dyan ay tanggalin nyo lang po yung nauna, yung kulay itim na po siya mga kaprobinsya. At pag nawala na po yung kulay itim, yan po ay panibagong dagta na po yung lalabas dyan mga kaprobinsya. So ayan na po mga kaprobinsya, yan po ang ginagamit sa pagtapyas ng half inch mga kaprobinsya. Ang tawag po namin dyan ay sanggot kung sa salitang waray mga kaprobinsya. At sa Tagalog naman po ay gulok na ganyang style siya mga kaprobinsya. At sa iba naman po ay maraming katawagan po dyan mga kaprobinsya. So ayan na nga po mga kaprobinsya. At yan po ang ginagamit dyan mga kaprobinsya. So ayan na nga mga kaprobinsya. So ang pag-usapan naman po natin ay about sa pag-ani ng coconut wine mga kaprobinsya. At ayun na nga mga kaprobinsya, yan po ay isang bisis lang po sa isang araw. Nakadepende na po yan sa inyo kung ano yung gusto nyong pag-ani. Pwede rin po sa hapon mga kaprobinsya, o di naman kaya ay pwede rin po sa umaga. Nakadepende po yan sa inyo mga kaprobinsya. At about naman po sa pag-aani or sa lagayan ay sa amin sa salitang waray ay ginagamitan namin yan ng kawit kung tawagin, at nilalagay sa likod namin at ginagamit sa pag-akyat, at doon nilalagay yung coconut wine mga kaprobinsya. At although yung iba naman po ay gumagamit lang ng galon kung tawagin, katulad sa akin mga kaprobinsya, nung first time ko ay galon po yung ginagamit ko paakyat mga kaprobinsya, kasi hindi pa po ako sanay gumamit ng kawit kung tawagin sa salitang waray, kasi sobrang laki po ng kawit sa akin noon at ako po ay maliit pa, kaya nalalaglag lang po sa akin at delikado, kaya galon po yung ginamit ko mga kaprobinsya. Katulad po ng ganyan nakikita nyo po sa larawan mga kaprobinsya. So ayan na nga mga kaprobinsya. At about po naman po dyan sa kung tawagin ay tayok sa salitang waray mga kaprobinsya, kung saan lumalabas ang dagta, ay dapat din po ay alagaan nyo po yan mga kaprobinsya, kasi habang tumatagal po siya mga kaprobinsya ay nabibiyak po at nawawala po yung kanyang balat dyan, at kailangan po ay tanggalin nyo yung balat pag siya po ay nabiyak na mga kaprobinsya. At siyempre lagyan nyo po siya ng tali, at wag nyo po silang pababayaan na mabiyak na lang at hindi nyo lagyan ng tali. Ay ang mangyayari po dyan ay hindi maging maganda ang kalalabasan at posibleng masira at hindi na magdagta mga kaprobinsya. Kagaya po ng nakikita nyo po sa picture ay napabayaan po yan mga kaprobinsya, kaya hindi na po siya magdadagta. So ayun na nga, at nakadepende po dyan sa gagamitin nyo sa about sa pantali mga kaprobinsya. Ang iba po ay ginagamit nila ay straw, at ako naman po ay ang ginagamit kong pangtali dyan ay yung mismong dahon ng coconut mga kaprobinsya. At ang paglagay nyo po ng tali dyan mga kaprobinsya ay siguro ko po yung layo ay every 2 inch po yung paglagay nyo po ng tali dyan mga kaprobinsya, para hindi lang po siya mabiak at hindi po siya masira, para magdagta pa rin po siya mga kaprobinsya. So ayan na nga mga kaprobinsya, ang dagta po na lumalabas dyan mga kaprobinsya ay kulay puti po, ganyan po, katulad po ng nakikita nyo po sa larawan mga kaprobinsya. At yung bagong ani po dyan ay sobrang tamis po yan mga kaprobinsya, kasing tamis po ng soft drinks mga kaprobinsya. Ganyan po siya kasarap mga kaprobinsya. At yung iba naman po ay ginagawang suka yan mga kaprobinsya. At maganda rin po yan kasi purong dagta po ng coconut mga kaprobinsya. So ayan na nga po siya mga kaprobinsya. At ang iba naman po ay nagtatanong, bakit po ba siya natatawag na tuba at paano po ba siya nagiging ganyan po, yung may kulay na po siya? Madali lang po yan mga kaprobinsya. Para po siya ay magkakulay ay ginagamitan po yan ng pangkulay na kung tawagin ay tungog kung sa pangalan niya mga kaprobinsya. At yan po ay pangkulay po na gawa sa balat ng kahoy na kulay pula mga kaprobinsya. At kagaya po ng picture na nakikita nyo mga kaprobinsya na nasa larawan, ay yan po yung ginagawang pangkulay mga kaprobinsya, para po siya ay matawag na tuba mga kaprobinsya. At ayun na nga siya mga kaprobinsya.
Ang iba po dyan ay marami pong katawagan mga kaprobinsya. At ako po ay minsan nakakabili ako dyan sa palengke mga kaprobinsya. At minsan po mga kaprobinsya, ang iba ay nakapackage na po yan mga kaprobinsya. Minsan po ay merong per kilo at yung iba half kilo mga kaprobinsya. Sa palengke makakabili po kayo niyan mga kaprobinsya. Tungog po yung pangalan mga kaprobinsya. At sa mga grocery store meron din po yan mga kaprobinsya. At sa amin naman po sa salitang Waray, ang tawag po namin dyan ay barok. Ang tawag po namin mga kaprobinsya. So ayun na nga mga kaprobinsya, about naman po sa pagkukulay ng coconut wine mga kaprobinsya, ay nakadepende po yan sa inyo. Pwede nyo pong ilagay mismo sa taas na mismo sa puno ng coconut mga kaprobinsya. At pwede rin pong ipunin nyo po muna siya at ilagay nyo sa container mga kaprobinsya. At saka doon nyo po sa lagyan ng pangkulay mga kaprobinsya. Nakadepende po yan sa inyo mga kaprobinsya kung ano po yung proseso na gagawin nyo mga kaprobinsya. So ayun na nga mga kaprobinsya, ganun lang po yung proseso sa paggawa ng coconut wine mga kaprobinsya. At ganun lang po kasimple mga kaprobinsya. Nasa sipag at tiyaga lang po yan mga kaprobinsya. At malaki po yung maitutulong po dyan sa inyo mga kaprobinsya. At yung iba naman po ay ginagawa nilang suka yan mga kaprobinsya. So ayun na nga mga kaprobinsya, I hope ay nakatulong ako at kahit papano ay nakapagbigay ako ng konting kaalaman sa inyo mga kaprobinsya. So ayun na nga mga kaprobinsya, I hope ay nagustuhan nyo ang ating video mga kaprobinsya. At para sa lahat po mga kaprobinsya, isang support naman po dyan sa inyo mga kaprobinsya. Please subscribe, like, and share my video. And maraming salamat po sa inyong lahat mga kaprobinsya. Dito na po natin tatapusin ang ating video mga kaprobinsya. Maraming salamat po ulit. Goodbye. Thank you for watching.